Masagana ang huli ngayong umaga ng mga magtatahong na ito sa Bacoor, Cavite. Nakapuno sila ng 23 sako. Bawat isa may timbang na aabot ng 80 kilo. Marami kami dito, may 200. 200? Si Mang Bel ang leader ng grupo. 25 taon nang naninisid ng mga tahong. Kwento niya, angat daw talaga ang mga tahong sa Bacoor. Sa dami na magtatahong kahit saan lugar ka makapunta, ang pinakamasarap na tahong, Bacoor. Bacoor. Talaga, yung mga huli ninyo. Oo. Paano mo nasabi? Baka Kasi- bias ka lang. Hindi, totoo yan. Totoo yan. Kasi sa ibang lugar kumuha ka ng tahong, may maalat. Sobrang alat niyan. Pero dito sa Bacoor, tikman mo, manamis-tamis. Manamis. Katunayan, may buyer na sa Navotas ang nalambat nila Mang Ben ngayong umaga. 3,000 kada sako pag malalaki ang tahong. 1,000 pag binansot o yung maliliit. Kumikita ko, 5,000 isang araw. Wow, neto na yon. Pag mahina naman, Pag mahina, pag kasama ako sa bangka, 1,000. 1,000. Oo, tag 500 lang bawat isang tao nun. Ngunit ang yamang dala ng dagat para kina Mang Ben, may taning na pala. Tungkol naman sa Cavite City, kasi ang tahungan namin pinapaalis hanggang May 15 lang. Ang tahungan ninyo, bakit daw po pinapaalis? Sabi, kanila na daw yan lugar. Sakop nila, sakop ng Cavite City. Ang tahungan nila Mang Ben, saklaw na raw ng jurisdiksyon ng Cavite City. Ang lungsod, nagpasa kamakailan ng ordinansa. Tanging mga residente lamang nito ang maaaring magtayo ng tahungan sa sakop nilang dagat. Tapos, bago kami magkaroon ng pabiyayan dyan, pinapalagay kami roon, kailangan may kasosyo pa raw doon, taka kanila. Tapos, pag oras daw ng aanihan, magpapaalam muna sa ka-join bago kami umani. Cavite City ba talaga yung nakakasakop sa tubig na yun? Ayun ang hindi ko alam. Pagkaalam ko, sa Kanluran, Palaot, pero hindi pa silangan. Kasi matagal na ako naghahanap buhay dyan sa tahungan na yan eh. Oo. May tahungan sila, nasa mga bukana lang doon sa Kanluran sa kanila. Ang dagat naman na sakop ng Bacoor, di na raw akma para paglipatan. Mayroong pisto, kaliit-liit lang. Oo. Tapos inaano pa daw yan, tatambakan pa raw yan. Tatambakan. May project ng Bacoor. Oo. Gagawing lupa. Siguro, sabi. Oras na ipatupad ang ordinansa, sina Mang Ben naman ang huhulihin. Ang multa, aabutin daw ng 5,000 isang ulo. 50 agad para sa gaya niyang may 10 tauhan. Nasa 200 magtatahong ng Bacoor City ang maapektuhan ng ordinansa ng Cavite City. Ilang dekada na raw nila itong ginagawa ng marangal at matapat. Ang ganang kanila, ngayon pa ba magmumuka na nagnanakaw sila mula sa yaman ng dagat? Lalaw na tayo, samahan natin. Sino Kuya Ben? Alas 2 ng hapon. Huling hirit para sa mga magtatahong ng Bacoor na gusto pang pumalaot. Wala pang 10 minuto, tumambad na sa amin ang linya-linya na mga bote ng tubig na ginawang boya. Mga palutang na siyang kinakapitan ng mga kumpul-kumpul na kabibe. So ito yung mga nakikita natin, long line to ng Bacoor. Long line ng Bacoor. Bakit hindi kayo dyan? Hindi pwede mga mayari yung mga pisto. May na. Wala na kayo mapapwesto. Wala mapisto yan. Maliit lang to, ibig sabihin. Maliit Lawak lang. na yan. Oo. Siksikan ng araw, mababawasan pa ang pwede nilang paglipatan. Kapag ipinatupad na kasi ng Cavite City ang ordinansa, titibagin na ang tahungan ng mga mangingisda mula sa ibang bayan. Yung mga kagaya nila, Kuya Ben, ang problema na nga kung sakasakali kung saan sila lilipat yung kanilang mga longline. Nababawasan pa yung pwede nilang pwestuhan kasi yung ibang bahagi ng karagatan dito sa may bahagi ng Manila Bay, nagre-reclaim na kumbaga pagtatayuan daw ng ibang mga negosyo, tatapakan ng lupa. So ibig sabihin din, mababawasan yung kanilang mga option kung saan sila pwedeng magpwesto ng kanilang mga longline. Di kalayuan ay narating na namin ang marker na ito. Ang boyang hudyat na nasa teritoryo na kami ng Cavite City. Mula rito,
tumambad na ang mas malawak na mga tahungan. Matapos ang 15 minuto, nakarating na tayo dito sa long line nila Kuya Ben sa Cavite City. Nagtayo daw sila ng 15 poste ng kawayan. Ibig sabihin, yung buong linya na yon, anumang tahong ang tumubo at makuha nila doon, sa kanila yon. Yun ngayon yung pinanghihinayangan nila kung mapupunta yan sa Cavite City. Abot 6 hanggang 8 dipa ang tubig dito para sa mga magtatahong na oras ang ginugugol sa pagsisid sa subong kompresor nila iniaasa ang kaligtasan. Kahit pa ipinagbabawal ito ng batas. Matanda na ako rito, wala pa man namatay dahil sa kompresor na yan eh. Sa tagal namin dito, 25 years na ako nagtitinahong, wala pa man na ano rito. Wala pa. Sa aking paglusong, inisip ko na buti na lang at malinaw ang tubig. Madali kasing makikita o masisipat ang mga tahong. Karamihan sa mga nakita ko, maliit pa o binansot. Ang malinis na tubig pala, ang salarin. Sabi nga nila, maswerte na raw tayo dito kahit paano medyo malinaw yung tubig. Walang nakakain ng taong. Bakit naging malinaw ang tubig? Kasi naharangan ang reclamation. Ayun yung papalaysan yung kalaban dito. Ang pagtambak ng lupa, para palang sinasala ang duming magsisilbisa ng nutrisyon ng mga tahong. Kaya ngayong hapon, pawang binansot ang huli nila Mang Ben. So ang ginagawa ngayon nila kuya, nililinis nila yung mga nakuhang tahong kanina. Tinatanggal yung mga talip-tip, yung iba pang dumi na nakabit din sa tahong. So kailangan mo siyempre magsuot ng puta kasi nga medyo may katulisan yung mga talip-tip para iwas sugat. Matapos yurakan, muling ibababad sa dagat ang mga tahong para hugasan. Pwede na. Pwede na ibenta. Pwede na lutuin. May post na dyan. Yun o. Wala na yan. So sabi nila, Kuya Ben, eto raw, pwede na nga lutuin eh no? Oo, pinalutuin yan. Pwede na lutuin. Ito ko, ito gilawin. Gilawin, oo nga. Talaba. May talaba pang nakuha. Oo. Talaba. Oo. Pwede na. Pwede na. Wala nang suka-suka. Wala na suka-suka yan. Kaya ko to. Oo. Lasang-lasa yung dagat. Fresh na fresh. Sa ilang oras na nakasama ko sila sa paglaot, dama ko ang malalim na ugnayan nila Mang Ben sa dagat. Ang kanilang dalangin, wag sana itong maputol. Sana hindi alisin kasi wala kami lilipatan. Oo. Yun lang talaga pangarap namin eh. Maganda naman ang pamumuhay namin dito sa Cavite. Sa tagal na panahon na namin dito, awa ng Diyos. Ayos naman. Buwan na lamang ang bibilangin bago ipatupad ang ordinansa. At sa pagpatak ng mga araw na walang kasiguraduhan, isa lang daw ang tiyak. Sa bawat tahong na pwede pa nilang iahon, patuloy silang papalaot, anuman ang hamon. Jess De Los Santos, mukha ng maliliit, kwentong malalaki, dokumentado. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.